Inatid ako ni Tito Willie pabalik ng kumpanya ni na Jacob. Ayoko na sana pero he insisted and I know na may gusto rin siyang malaman tungkol sa nangyari kanina. Dahil kahit di naman kami nagsasalita para may matindi at masamang enerhiya ang nakapalibot sa pagitan namin ni Jacob at Clarice. Na makaabot kami sa tapat ng gusali, lumingon ako kay Tito at gumisi. He didn't look happy though, kaya agad nang nawala ang isi ko. Coffee, Tito? Juice? Water? Punta muna tayong opisina ko. Kabadong tanong ko pero tinanggihan niya lang ang alok ko. I don't have the slightest idea kung ano nangyayari pero as your second father, I believe that you must immediately fix this. I know your past pero hindi ko alam kung sino yon at alam kong sobra ka nasaktan. But just be sure na hindi pansarili lang ang magiging desisyon mo. Huwag mong kalimutang may mga anak ka na. It must be for the best of your family. He told me at napakunot na lamang ano ko. I mean, why is Tito talking in riddles? Anong desisyon ang sinasabi niya? Is it about the kids? Me? My broken marriage? I don't exactly understand kung anong ibig niyang sabihin but one thing is sure right now. Lahat ng sinabi niya lang nagpapabigat ng nararamdaman ko. At ang nakakatuwa, hindi ko alam kung bakit. Napabuntong hininga ako at nagpaalam lamang ako sa kanya. Hindi ako nakasagot dahil hindi ko alam ang isasagot ko. Bumaba na ako at tinanaw ang kotse ni Tito na paalis. Papasok na sana ako ng building na makita kong dumating ang sasakyan ni Jacob. I stopped at tuminto ang kotse hindi kalayuan sa akin. Unang bumaba si Jacob na halatang iritadong-iritado at nakasunod naman sa kanya si Clarice na panay ang pagbubunganga. They stopped and both of them stared at me. Jacob's stare was hard and cold pero nang malipat ang tingin ko kay Clarice at mas malupit pa ang ginagawa nitong tingin sa akin. Kung kay Jacob nakakakilabot, kay Clarice naman siguro, ini-imagine niyang katabi ko na si Satanas or maybe I have already replaced him in his throne. Her stare is just... Napalingon ako sa ibang direksyon. At kinuha na lang ang cellphone ko, tinext si William kung kamusta na sila ng mga bata at kung nasaan na sila. He did not reply though. Siguro busy na sila sa mga bata. I walked up to the elevator and pumasok kasabay ko sina Clarice at Jacob na mahinang nag-uusap sa likod ko. I groaned inwardly at umirap. They are noisy. She is noisy. You're acting like a jerk now. Ano bang nangyayari sa'yo? Narinig kong suminghot si Clarice at napatingin ako sa kanya. Tumaas ang kilay niya sa akin. Tsaka lang ako bumaling ulit sa pinto ng elevator. Ano mo bang bastos sa mag-eavesdrop, diba? Maarting sabi niya at napatawa ko. Tiningnan muli ang phone ko. What are you laughing at? Ngayon naman sobrang namumula na ang mukha ni Clarice nang tiningnan ko siya. Chill girl, sobrang hot mo naman yata ngayon. I wasn't laughing at you. Somebody just sent me a funny message and I'm not eavesdropping. It's just that sa lakas ba naman ng boses mo hindi ko maririnig? Sabi ko sa kanya sabay ngiti. Liar! I know you're laughing at me, you witch! Akala mo ba hindi ko napansin na panay ang pagpapakit mo kay Jacob? Sigaw niya at napaatras naman ako at natatawang tinignan lang ang kamiserablehan niya. Dinig ko ang pagbulong ni Jacob. I looked at him and I just tried to calm Clarice down. Whoa there! Hold up your reins! What are you saying? Ako nagpapakyut? To whom? Sa kanya? Sabi ko sabay turo kay Jacob na halatang naging mas masama ang timpla ng mood. Why would I? I mean, thank you for the compliment na cute ako but it's just natural sa akin eh. Well, I am actually more than just cute. I'm beautiful. And as my ex-best friend, dapat alam mo yon. Hindi kasi ako nakikipagkaibigan sa mga hindi naman kagandahan. Kaya nga medyo napapaisip ako kung paano kita naging kaibigan. Nakakapangduda lang talaga. I couldn't even accept na may naging kaibigan pala akong hindi na nga kagandahan, ahas pa. I told her at nakita ko ang pagnganga niya. Saktong bubukas ang elevator, lumabas na ako. Nanatili siyang nandoon habang si Jacob lumabas na rin. Clarice, please, sabi ni Jacob at nag-umpisa ng magtubig ang mata ni Clarice. Baka ayaw lumabas kasi bababa na rin siya, Jacob. Come on, sabay na ako sa'yo kasi pupunta na naman ako sa office mo. I need to discuss a few things with you. Sabi ko kay Jacob. Nagpatiunang maglakad si Jacob at kaagad na sinundan ko naman siya. I saw Clarice stood still habang umiiyak na nakatingin sa amin at isang nakakalokong ngiti lang ang binigay ko sa kanya. Ngayon alam mo na kung ano ang nararamdaman ko noon. Kung ano ang naramdaman ko na makitang taong mahal ko na wala nang pakialam sa akin. Hard? Well, it has been brutally shown to me by destiny. Mas brutal kaysa sa nararanasan mo ngayon. You're still lucky though. Nang mapansin kong wala na si Clarice, saka ko huminto sa kakasunod kay Jacob at kunot noong tinignan niya lamang ako. I forgot na may gagawin pa pala akong mas importante kaysa kausapin ka.
I need to go, I said and smiled at him, waving goodbye. He was showing me no emotion at nang paalis na sana ako, marahas niyang hinidang braso ko. Aray, ano ba? Reklamo ko pero mas din niyang pagkakahawak sa braso ko. Why were you so harsh on her? Hindi mo dapat ginawa yon. You just made her more angry, Magda. He hissed at napatingin ako sa paligid. Ang ibang empleyado nakatingin sa amin at ang iba nag-uusap pa. How unprofessional. Are you listening to me? Inis na sabi ni Jacob at saka ilang ulit ako napatingin sa kanya and I just gave him a bored look. You know what? Your employees here are so unprofessional. Dapat hindi sila nangingialam sa usapan ng iba. But anyways, I think I just saved you from her. Looking at her reaction kanina, hindi naman talaga siya galit. Ipinapaalala ko ba sa'yo na mag-best friends kami? Simula bata pa kami at kilala ko siya hanggang sa ugat ng buhok niya. Hindi siya galit, naiinis lang siya. Baka bigla niyang na-realize lahat ng kawalang hiyaan na ginawa niya sa akin noon. Anyways, I need to go. I told him at tinalikuran ko na siya. Agad nang pumasok sa opisina ko. I tried calling Rebecca pero hindi ko na rin makontak ang number niya. Ma'am? Untag na Jenna sa akin nang pumasok siya sa opisina ko. Ilang minuto rin ako nakaupo at nakatingala lang sa kisame. Thinking about nothing in particular. Akala ko ba nagmamadali kang matapos ang trabaho mo? Pero eto ka't walang ginagawa kasi nagpapaapekto ka na naman kay Jacob? Yes, I sighed and answered. Sir Jacob wants you inside his office now. Emergency daw po. I sighed at agad na akong tumayo at lumabas ng opisina. Na makapasok na ako ng opisina ni Jacob, seryoso nakatingin lang siya sa papel sa lamesa niya. Thinking deeply. Tumikim ako at nang dumako ang tingin niya sa akin, isang nababagabag na Jacob ang nakita ko. I've already seen this side of him. Para ng mga panahon na bigla na lamang nawala si Rebecca nang walang pasabi. He was as confused and depressed as this time. Yes? Jenna told me that you asked for me? Sabi ko at agad tumayo siya at lumapit sa akin. You know I could take a seat, right? Na di mo na kailangan tumayo? Sabi ko pero nabigla ako nang hilaklit niya ang dalawa kong braso. Magreklamo na sana ako. Pero nang tingnan ko ang mga mata niya, it was reddish. Tila kagagaling lamang niya sa pag-iyak. Nagkasagutan kami ni Rebecca nang bago pa man siya dinala ni Ari sa Palawan. We fought and kaya pala hindi ko siya makontak. Dinala pala siya ni Ari sa Palawan. Seryosong tingin ang ipinukol niya sa akin. What is your problem? You know well na wala na akong pakialam, diba? Why are you telling me these things? Ano ngayon kung nandun si Rebecca sa Palawan? Wala akong kinalaman doon. Litong sabi ko pero matigas na umiling siya. I tried getting his hands off my arms pero sobrang lakas ng pagkakakapit niya. No, listen. No, you listen, Jacob. Wala akong right para makialam pa sa inyo magkapatid because I am not your wife anymore. Hindi na ako kasal sa'yo. I mean, not literally, but have you forgotten that we closed our relationship years ago? And why the heck are you telling me this? You should be sharing these things with Clarice. I am not your go-to girl now. Ano na naman ba ang pumasok dyan sa kokote mo? And will you just please let me go? I told him. Parang natauhan naman siya dahil sa sinabi ko. Ilang sandaling katahimikan ang pumagit na sa amin. He stood still and so did I. I massaged my aching arms at bigla na lang kumiyom ang kamao niya. He walked briskly towards his seat at nang makaabot siya sa lamesa niya, napaigtad ako sa biglaang pagsapak niya sa ibabaw noon. You listen, just this one time. Makinig ka, let me finish. Galit na sigaw niya kaya naman napaatras ako. Nag-away kami dahil sinabi niya sa akin ang pinaka hindi ka panipaniwala. May sinabi siya sa akin na hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan o hindi. Pero kahit papaano ginagawa ko. Ngayon naniniwala na ako. He started at bigla na lamang akong napalunok. Ito na ba yon? Ito na ba ang pagharap na iniiwasan ko sa buong buhay ko? Ito na ba ang pagharap na akala ko ay napaghandaan ko na pero hindi pa rin pala? I could never be ready for this confrontation. Is this it? And if this is, should I tell him the truth? I always have a choice. She told me. His voice cracked and his tears started to pick at the windows of his crazy green eyes. The kids, ang mga bata kanina doon sa restaurant, are they... I clasped both my hands dahil sa sobrang pagkabog ng dibdib ko, dahil sa kaba. My palm started to water at tuloy ang pag-atras ko hanggang sa maramdaman ko ang malamig na glass door ng opisina niya. Are they mine? He asked. Biglang nabingi ako sa sinabi niya. Parang tumigil ang buong mundo. Tumingala ako sa kanya at ang aking mga kamay walang kamalay-malay na maplos sa aking malamig na pisngi.
Patuloy lamang ang paglunok ko. Di ko alam kung ano yung mga pinagsasabi mo. Stop lying. Please sabihin mong totoo. Are they mine? Galit na sigaw niya at napahawak ako sa seradura ng pinto. I felt my knees weakened. Ayoko. Ayokong sabihin sa kanya ang totoo. We are okay without him. Okay na mga bata kahit wala siya. No, I whispered. I must make a stand. Hindi sa kanya mga bata, akin sila. Hindi. Sigaw ko at nakita ko magkahalong gulat sa mukha niya. What? Matalim na tanong niya. I tried opening the door pero nakalak iyon. Hindi mo yan mabubuksan kung hindi ka magsasabi ng totoo. Sabi ni Jacob at napaharap ako sa kanya. I know I look pale pero wala na akong pakialam. I just told you the truth. Hindi mo sila anak. Pagdidiin ko pero agad siyang umiling. No! Giit niya. You're lying. Oh? Hindi ba gusto mo ng totoong sagot? I'm now giving you a very truthful answer pero ayaw mong maniwala? Huwag mo nga ipagdiinan na anak mo sila because they are not. They are not yours. I acidly told him. At siya naman ang napaatras. Hindi ko alam kung saan ko napulot ang balde-balding lakas ng loob na maglakad pabalapit sa kanya. I'm through being weak when it comes to him. I am now raging at tuloy-tuloy lang ang pagkakbang ko papalapit sa kanya habang siya'y gulat na nakatingin lang sa akin. They are mine. Anak ko sila. Akin lang. I told him at naging 1 metro na lamang ang layo ko sa kanya ay nginisihan ko siya. Gusto mo ng totoong sagot? O sige, ito ang totoong sagot. Yes, ikaw ang ama nila. Pero kahit kailan hindi ka naging ama sa kanila at hindi ko hayaan na makapasok ka sa buhay namin. Nila, you're not worth it to be called their father, Jacob. You will never be worth it. I spit and hurt across his face. Give me one chance, he whispered. Wow, and you're now asking for a chance? Nakakatawa ka, Jacob. Binigyan kita ng sapat na pagkakataon dati at hindi mo to kinuha. Nawalan ka ng chance, Jacob. Lumapit pa ako, di makapaniwalang tinignan siya. Dinuruduro ko siya sa kanyang dibdib at wala lang siyang naging imig. Noong mga panahong pinapili kita at sinabi ko sa iyong totoo, hindi ba't hindi ka nga naniwala? You dropped me like a hot potato for what? For the loss you felt when you were with that woman? Wala kang karapatang humingi ng pagkakataon dahil hindi mo to deserve. Hindi ko hayang pati ang mga anak ko'y masaktan mo pa. Sabi ko and I scoffed. Huwag mo silang isama sa magulong buhay mo, Jacob. Huwag mong sabihin sa kanilang parehong mga kalokohan na nagpahulog sa akin sa isang bastos at hayop na tao kagaya mo. Spare them. Wala kang karapatang mag-demand ngayon. You turned your back on us at ngayon, ito na ang karmang sinasabi ko sa'yo noon. I'm sorry, Mr. Ronquillo, pero matagal nang patay ang ama ng mga anak ko. For us, their loving, caring and faithful father was long gone. Now if you'll excuse me. Sabi ko at mabilis na naglakad papalabas ng opisina niya. I immediately went back to my office at naghanda para umalis ng mabilisan. Ma'am, saan kayo pupunta? Tanong ni Jenna pero hindi ko na siya nilingon because my tears have started to flow. Bakit pa ba ako nasasaktan? Am I hurt o sadyang sa sobrang galit kaya lang ako naiyak ng ganito? Don't worry. I filed an indefinite leave. At i-approve na yung Human Resource Department. Don't worry, habang nasa ibang lugar ako, magpapadala na rin ako sa iyo ng mga project plans para matapos kagad ang project na to at para makabalik na ako sa ibang bansa. Tuloy-tuloy na sabi ko at tahimik lang nakikinig si Jenna sa akin. Saan ka pupunta, Mom? Para naman alam ko kung saan kayo pupuntahan if ever may emergency dito. Sabi ni Jenna, saka ko lang siya tiningnan. Lunar. I will be in Lunar sa whole duration ng leave ko. Huwag ka mag-alala. Babalik din ako kaagad kapag ayos na ang dapat kong ayusin. Sabi ko at tumango na lamang si Jenna habang tinitingnan ako at nagre-ready para umalis. I'm leaving. I don't want to see his face ever again. May marahas na nagbukas ng pinto ng opisina ko. Napalingon naman kaagad kami ni Jenna sa kung sino iyon at nahinto akong midway dahil si Jacob ang naroon. He was angrier than I currently am. Biglang napatayo ko ng tuwid at tinitigan siya. His eyes are bloodshot dahil sa pag-iyak niya. Sir? Sabi ni Jenna pero hindi nag-abala si Jacob at tinignan pa ito. Please get out of here, Jenna. Sabi ni Jacob. Tinignan lang ako ni Jenna at sinenyasan ko siyang lumabas na lamang siya. Para na rin na hindi siya madami sa magiging away namin nang walang kwentang lalaking to. Nang makalabas si Jenna, ilang minutong walang nagsalita sa amin. But he broke the silence first. Aalis ka na naman. Mahinahong sabi niya at umiwas na lang ako ng tingin. Ano pa bang kailangan mo, Mr. Ronquillo? Sabi ko at narinig kong paglakad niya kaya agad na napasigaw ako. Stop right there.
I don't want you near me, you bastard! Sigaw ko at nakita kong pagdilim ng anyo niya. Your indefinite leave has been rejected. You stay. Malamig na utos ito at ako naman na nagulat sa sinabi niya. You cannot possibly do that. Yes, I can. I am the CEO kaya't kayang-kaya ko hindi tanggapin itong walang kwentang indefinite leave mo. I don't want to put my company's name at risk dahil baka sabihin ng mga tao, sobrang relax lang kayo mga empleyado rito at agad-agad ko kayo nabibigyan ng leave. You must not leave this company and must not file any leave hanggang sa hindi mo patapos ang project na binigay sa'yo. Tuloy-tuloy pang sabi nito. You can't. Inis na sigaw ko. Yes, yes I can. And when I tell you not to leave, hindi ka makakaalis ng walang permiso galing sa akin. I saw him smile painfully at napakayom na lang ang kamao ko. Bastard? Mahinang sabi ko pero mas lumaki ang ngisi niya. You know I can sue you for this. I am a bastard and this bastard will do everything just to get what he wants. Sue me all you want. I don't care. You're staying. At makikita ko rin ang mga anak ko sa ayaw at sa gusto mo. He said at lumabas na ng opisina ko. Hayop ka? Hayop ka talaga, Jacob. Sisiguraduhin kung hindi niya makukuha ang gusto niya. Kung ang ibig sabihin nito ilayo ang mga bata sa kanyang radar, gagawin ko. Nagsimula ka lang ng digmaan, Jacob, at hindi na ako gaya ng dating aatras. Hindi na ako aatras. Lumabas na, Jacob. Matapos namin makasagutan kanina, at ako'y nanghihinang napaupo sa couch ko. Narinig kong pagbukas sara ng pintuan, pero hindi na ako nag-abala pang lingunin kung sinong pumasok. I know it was Jenna. Ma'am, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong niya at agad na sarkasikong umiti lang ako at tumayo na kahit na pakiramdam ko. Agad na mabubuwal na ako sa aking pagkakatayo. Hindi ko na yun pinahalata pa sa kanya. Why would I not be? Tanong ko pabalik sa kanya and I walked towards my swivel chair at doon na umupo. I looked at her at isang nag-aalalang tingin lang binigay niya sa akin. Ma'am, tuloy pa po ba ang leave ninyo? Tanong niya at napabuntong hininga na lamang ako. Siguro kotang-kota na ako sa pagbuntong hininga sa araw na to. Umiling ako bilang sagot sa katanungan niya. Agad naman tumalima si Jenna upang kunin ang punit-punit na papel na nasa sahig. Sorry ma'am ha, narinig ko pong pinag-usapan niyo ni sir. Malakas lang talagang sigawan niyo kanina mami. Kakamot-kamot na sabi ni Jenna nang harapin na niya ako. I sighed again at umupo na ng maayos. Nagsimula na akong maghalongkat ng mga designs na hindi ko pa natatapos at nag-umpisa ng muling mag-sketch. Napansin ko naman ang paglabas si Jenna at napahinto ko sa aking ginagawa. Umuklo ako sa desk ko at saka nagpakawala ng malalim na hininga. This day is just too much. Akala ko magiging okay lang ang takbo ng buhay ko sa pagbalik ko ng Pilipinas, pero hindi pala. Akala ko may tatago ko sa kanyang anak ko, pero hindi pala. I have planned an escape plan pero hindi natuloy. Ano pa nga bang magagawa ko? Well, this is a way of God telling me na dapat ko nang harapin lahat ng iniwan ko noon. And that includes Clarice? I don't think so. Baka nga sobra pa sa sagutan na mangyari sa aming dalawa kapag nagkaharap kami ulit. Hindi pala lahat ng plinano mo sa buhay talagang matutupad. At the end of the day, hindi ikaw ang may hawak sa tadhana na kakaharapin mo. It's still the Father's decision kung ano ang mangyayari. No matter how hard you try to go against His will and will make your own destiny, it will never happen. Impossible. I started sketching hanggang sa hindi ko namalayan, gabi na pala. I finished only one sketch at di ko rin masabi kung maganda nga bang nagawa ko. I can't do anything right and I can't finish anything. Kapag ganito ka-preoccupied ang utak ko, it seems clouded with Jacob's words. Everything he told me kanina ay parang lumulutang pa rin sa isip ko. At kahit anong gawin kong pagsiseryoso sa project na ginagawa ko, napapahinto pa rin ako at napapaisip. Ma'am, uuwi na po ako. Paalam ni Jenna at tinangoan ko lamang siya. I remained there hanggang sa tumawag na si William upang ipaalam na sa kanila muna matutulog ang mga bata. Alright, Will. Basta before mapatulugin ng tatlo, pagsipilyon at mag-half-bath muna sila ha, don't forget. Sabi ko. Yes, little sis. Ako nang bahala. Pero alam ko naman ang ligaw ng bituka niya. No candies or anything sweet, Will. I'm warning you. Hindi makakatulog ang mga yan. Kilala mo naman sila. Narinig ko ang sa kabilang linya. I knew better. Lagi na lang niya kasing binibigyan ng mga bata ng chocolates. Gotta go. Uuwi na ako. Paalam ko sa kanya at binaba na ang tawag. Naganda na ako para umalis at nang masigurong off na lahat ng lights sa opisina at wala na nakasaksak na kung ano man, lumabas na ako at inilak ang pinto. Pagtalikod ko'y agad na nagsitaasan ng balahibo ko sa katawan na may kaharap akong isang lalaki na nakamaskara.
Bago pa man ako makasigaw, agad na natakpan na niya ang ilong at bibig ko. When I smelled the hanky, agad na nahilo ko and everything else became a blur. Papatumba ako at agad na naramdaman ko ang pagsara ng lalaki sa akin. Napakapit pa ako sa necktie na suot niya at bago pa man ako tuluyang mawalan ng malay, nakita kong tinanggal niyang maskara niya. I'm sorry, honey. Jacob. Unti-unti kong iminulat ang mga mata ko. Pumintig ang ulo ko dahil sa sakit. Yayapusin ko na sanang pisngi ko pero nabigla na lang ako na hindi ko may galaw ang dalawang kamay ko. I looked at my hands and I felt terrified na makita ko mga itong nakagapos sa magkabilang pose ng kama. It was not a rope nor handcuffs. Pulang satin ang pinanggapos sa mga kamay ko. I tried getting it off pero mukhang matibay ang pagkakanot nito at hindi ko matanggal-tanggal. Then I remembered what happened. As to why I am here. I don't know his reason. Nagtagis ang bagangkot, inis na sinipa-sipa kong pa ako sa kobre kama. Gigil na sumigaw ako pero parang antahimik ng paligid. Nahinto lang ako sa pagsigaw nang lumabas si Jacob galing sa isang pinto. Nasa tingin ko'y ang banyo na nakatapis lamang. He looked at me seriously at saka lang ako nabalik sa tamang huwisyo. Duduruin ko na sana siya pero nakalimutan ko. Nakatali pa lang dalawang kamay ko sa kanya at napabalik ako ng higa. His eyes ran down my body. At agad sinubukan kong abutin ang kumot, pero kahit nagamit kong pa ako, hindi pa rin madali. Stop staring at me like that. Pakawalan mo nga ako ngayon din. This is kidnapping, Jacob. Illegal tong ginagawa mo. Sigaw ko at nakita kong pag-iwi niya, pero agad naman siyang lumapit sa akin. He looked at me softly. I bended my knees and that caused the dress that I'm wearing to go up my thighs. Siya ba ang nagbihis sa akin? You stop right there. Huwag kang lalapit. I shouted at nakita ko naman ang seryosong pag-iling niya. Napalunok ako ulit. Sinubukang makawala pero nahawakan niya ang magkabilang pa ako. At nang nasa ibabaw ko na siya, hindi ko na naman rinig pa ang ingay sa paligid. Kung meron man, dahil sa lakas ng tibok ng puso ko. Putang na naman, Magda. Huwag kang rurupok. Tandaan mong ilang taon kang galit sa taong yan dahil ginago ka niyan. He sat on my thighs, making it harder for me to move. Nakita ko rin ang marahang paghawi ng telang nakapalibot sa bewang niya. Nasundan din na tingin ko ang tubig na nasa katawan niya. I unconsciously licked my lips and from that moment, I knew. Shit! Why am I still attracted to this man in front of me? Ano ba talaga ang gusto mo? Ang lumapit ako at pakawalan ko? O ang lumayo ka sa'yo at mananatili kang ganyan? Tell me, honey. He softly whispered and it sent shivers to my spine. Gago ka? Itigil mo na to, Jacob. Kung gusto mo makipag-usap, mag-usap tayo ng matino. Hindi ganito. I whispered and I could not help it. My voice croaked. Tinanggal niya ang tali sa aking kamay at umalis sa ibabaw ko. I stared at him and he just sat down at the edge of the bed. He looked at me longingly and I tried to look away. Kahit anong galit ko sa kanya, alam ko, may parte pa rin sa puso ko na tumitibok para lang sa kanya. I'm sorry, he meaningfully said. I remained silent as I feel my heart break into pieces once again. Habang bumabalik sa alaala ko ang lahat ng ginawa niya sa akin noon. Ang hirap magpatawad, Jacob. At kung mapapatawad man kita, ay hindi masisiguro na hindi ko naman makakalimutan ang lahat ng ginawa mo na akin noon. Bulong ko and I heard him sigh. Ilang minuto na gano'n na lamang ang posisyon namin. Unmoving. I eventually hugged my nails close to my chest at naramdaman ko pa ang tingin niya sa akin. But can I at least try? Can you let me try and make it right this time? Tanong niya. I looked at him and he looked shocked, seeing my tears run down my cheeks. Ang hirap, Jacob. Pag nakikita kita, naaalala ko lahat ng sakit. Kung paano mo ako niloko, kung paano ko ang tingin niya sa akin, naghirap. Kung paano ka sa kanya noon habang nakatalikod ako. Sabi ko at di ko na napigilan pang umiyak. Hindi masamang umiyak. I've been strong for so long so maybe I deserve this as a reward. Ang oras para iyak lahat ng sakit na kinimkim ko to let the pain go. Di kita pipilitin, Magda. I know taking you here na walang pasabi is a wrong move pero wala ko ibang paraan na maisip para makipag-usap tayo ng maayos without any intervention sa mga tao sa paligid natin. He explained. Pwede naman sanang sabihan mo ako, Jacob eh. I won't back out. Mahinang bulong ko. I know you. You'll always have an escape plan. Natatakot ako. Natatakot ako na baka bukas maaari ka na namang mawala sa akin. Di na nagdadalawang isip pa, nasabi niya.
Kasalanan mong lahat. Sumbat ko sa kanya. Kasalanan mo kung bakit nawala kami sa'yo. Kasalanan mo kasi nagkasala ka na. Kasalanan mo kung bakit ako umalis. I am not anymore hoping you'd come back to me again kasi alam kong imposible na yun ngayon. After everything I've done, but I just want to say I want to make it up to you. Kung kakayanin ko pa, kung papahintulutan mo ko. Malumanin at sabi na, and I just could not let you, Jacob. Not now. Pero susubukan ko hanapin sa puso kong mapatawad ka. Ayokong mamuhay na may galit pa sa puso ko kasi nakakapagod. Nakakapagod na araw-araw kung may kinikimkim na galit. You don't know how much I've been hurt and how much I wanted to take revenge but I could not. Hindi ako pinalaking ganun ng mga magulang ko. Magda, I'm sorry for everything. Bulong niyang muli. Sasagot sana akong muli nang kumalamang sikmura ko. I touched my belly at tumikim naman siya. Nakapagluto na ako ng pagkain, sabi niya. Jacob, hanggang kailan ako dito? My kids. Nahinto ako na makita kong lumamlam ang kanyang mga mata. My kids will be looking for me. I continued. We will be leaving 5 days from now. Huwag ka na rin mag-attempt na umalis. This place is very secluded at maraming wild boar sa paligid. Huwag kang mag-alala. Alam naman ni na ng mommy at daddy mong kasama kita ngayon. Sabi niya at agad rumihistro sa mukha kong pagkarito. Wait, nakakausap mo pa si na mommy at daddy? Tanong ko pero hindi niya na yon sinagot pa. I kept on repeating my question pero hindi niya na ako sinasagot. I'd go for a run. Una ka nang kumain. Alam ko hindi mo ako gusto makasama sa hapag. I will keep my distance, Magda. Nakangiting sabi niya at agad nang iniwan akong nito sa loob ng kwarto. Saka lang ako nagkaroon ng pagkakataong matingnan ang kabuuan ng lugar. Tila nasa gitna kami ng kagubatan. I even forgot to ask him kung nasan kami. I mentally snapped my forehead after remembering that. Nasan ba kami? I asked myself and I felt my legs wobble nang tumayo ako mula sa kama. The house we are in is like a log cabin. Napaka-cozy nga nito. I walked out the room at isang maluwag na sala at kitchen ang sumalubong sa akin. I used to dream to have a log cabin. Palagi namin na pag-uusapan ni Jacob yon. Is this property his? Napakaganda naman ito. Most of the furnitures are made of wood and as I walked towards the kitchen, amoy kong freshly brewed coffee. I looked at the table at agad na napangiti ako. Marunong na pala siyang magluto. He never learned how to cook na magkasama pa kami noon. Agad nawala ang ngiti sa aking labi nang maalala si Clarice. Maybe she taught him how to cook. Of course. The breakfast I had was great. Habang hinuhugasan ko aking pinagkainan, siya namang pagdating ni Jacob. I stared at him in silence. My eyes were following the sweat that were trickling down his body. He became buff now. He took off his shirt not minding my presence at pinahira ng katawan niyang puro ng pawis. Naparunok ako at di ko namalayan. Nakatingin na rin pala siya sa akin. I immediately turned around at tinuloy ang paghuhugas. I heard him walk towards the kitchen at nanindig ang balahibo ko na masagi ng kamay niyang braso ko habang kumukuha siya ng tubig. He silently drank beside me at mas binilisan ko pang pagliligpit ng mga plato at basong hinugasan ko. Magsishower na ako. May damit ba ako dito? Tanong ko at mahina lang siyang tumango bilang tugon. Umalingaw to sa sistema ko at napanunok na naman akong muli. Okay, thanks. Sagot ko at agad na umalis na sa kitchen. Ano yon? You're practically lusting over him? Gaga ka? Yung prinsipyo maisipin mo. Di dahil gumanda lang katawan, bibigay ka na naman. Agad akong pumasok sa loob ng shower. Magtatagal na yata ako maliligo. Nanonood ako ng movie habang si Jacob nagluluto naman ng hapunan namin. Ito ang nakagawian namin sa lumipas sa 3 araw. We do converse at times pero pinipilit kong wag siya makausap because we just end up fighting every time kasi gusto ko nang umalis at umuwi na. I miss my children. Di ko pa rin naman sila makontakt kasi walang signal sa kung saan kami. Napabuntonghin nga ako habang walang iniisip na nagbabrowse ng mga channel sa telebisyon. Nang maramdaman kong mainit niyang hininga sa aking tenga habang bumubulong siya. Kakain na po. He teased. He has been like this for the past days. Nakakagago nga minsan eh. Parang trip na trip niya akong inisin ngayon. Can you just stop doing that? Inis na sabi ko at tumawa naman siya ng malakas. I love doing that. Ngayon ko lang nalaman na sobra magugulatin mo pala talaga. Sabi niya at sabay kaming umupo para makakain na. We finished eating without saying anything further. I immediately went to the bathroom to bath at nang makalabas ako, nahiga na siya sa kama. Yes, magkatabi kami but it doesn't bother me anymore. Tahimik lang naman siya at di niya ako ginagampala pa, lalo na't papatulog na kami.
I was wearing a thin satin dress dahil hindi ko pa nilalabhan ang ibang damit na binigay niya sa akin. I felt awkward lalo na napapaupo na ako sa gilid ng kama. The dress was not really that long kaya konting galaw, uusdi na talagang hita ko. I was in the middle of watching a series on the television na marinig akong humihilik na si Jacob. I looked at him and his face looked really peaceful. I turned off the television at humiga na rin ng ayos para makatulog na. Unlike the past days, hindi ako makatulog kaagad. His apology seemed to replay over and over sa utak ko. Para bang naka-on repeat ang boses niya. Kaya napalingon ako sa kanya at ngayon magkaharap na kami. Ang kanyang mukha at paghinga ay kalmado at bahagyang hilik. Napabuntong hininga ako at dahan-dahang nilapit ang mukha niya at tinitigan lang ang mukha niyang natutulog. Bakit ba paulit-ulit ako nahuhulog sa'yo? Bulong ko. Ngumiti ako ng malungkot. Bakit ba kahit anong sakit ang dinulot mo sa akin, ikaw pa rin ang mahal ko? I tried, Jacob. I tried loving someone else but falling for you just brings me to the depths of the universe. Hindi ako makaahon. Ipinikit ko ang mga mata ko, tiniyaang tumulong luha ko ng tahimik. Pero pagmulat ko ulit ng mata ko ay ang mga mata na niya ang sumalubong sa paningin ko. Gising na siya ngayon. Inabot niya ang mukha ko at hindi tulad ng mga nakarang araw, hindi na ako lumayo. I want to feel him. Kahit ngayon lang. Kahit dito lang. Dahan-dahan niyang pinunasan ng luha ko at nanigas ako na maramdaman ko, hinahalikan niyang mga bakas ng luha sa pisngi ko. Tapos yung halik niya papunta sa noo ko. Napatingala ako sa kanya as his hands went to the base of my waist, as if encircling me in a tight, warm arm embrace. Mahal kita. Mahal na mahal kita. I'm sorry. Paulit-ulit pang sambit niya. Binaon ko ang mukha ko sa leg niya at naramdaman ko, bumuntong hininga siya. Marupok ka. Naririnig ko ang maliit na boses na yun sa loob ng aking ulo na paulit-ulit sinasabi sa akin ang dalawang salitang iyon. So what if I am? Hindi ko mapigilang pagsagot. Hinalikan ko siya sa labi at dahan-dahan siyang bumuntong hininga. Mabagal at masakit pero wala akong pakialam. Pagkatapos lumalim ito. Faster! Napasingap ako. I felt his hands to the hem of the thin satin dress that I'm wearing at unti-unti niya yung tinataas hanggang sa maramdaman kong mainit niyang kamay sa may bewang ko. Slowly caressing, at at ang ginagawa niya yun may mumunting ungol ang kumakawala sa aking bibig. His lowered his head to my chest at hinalikan ako doon. Slowly, so gentle, na para bang isang paru-parong hinahalikan niya. He lifted his head and his gaze met mine. I saw how much he desires to do it, pero nang kumarap ako'y biglang nagbago ang tingin ko. Sa kanyang mga mata, bumabalik na naman. I remember the times he spent with Clarice, the times they made love. Agad na ibinaling ko sa ibang direksyon ang tingin ko at kinagat ko ang aking labi. My eyes swelled in tears at pigil na humikbi ako. I heard him sigh at dahan-dahan siyang lumayo sa akin habang ako hindi pa rin siya tinitingnan. Sa living room na ako matutulog. I'm sorry, Magda. Hindi na mauulit. Mahinang sabi niya sabay kuha ng unan niya at saka dumiretso na papalabas ng kwarto. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at tahimik na napahikbi na lamang ako. Nagsimulang mapagod ang mga kamay ko pero mas lalo na ang puso ko. Nagkapira-pira sa ito. Bakit ko pa ba sinimulan iyon? Pero alam kong gusto mo siya, na kailangan mo siya. Ano ang mangyayari? Ngayong tila lumalambot ang puso ni Magda kay Jacob. Magawa na kaya makuha ni Jacob ang puso ni Magda at mabuo na ang kanilang pamilya kasama ng mga anak nila. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.